Hello guys, good morning. Sana naman pong magandang umaga sa inyong lahat. At time check, 8:32 tayo nakaalis ng hub para mag-deliver. At ewan ko ba dito sa daan papunta labas ng hub namin ay nagtataka ako bakit traffic. So ayan, agad-agad naman umandar at pagkatapos niyan ay samahan niya ako ulit na mag-deliver ng 23 pieces na parcel. Tama, 23 pieces lang. Kaya naman estimated ko na wala pang isang oras matatapos tayo agad ng deliver ngayon. At ayan na nga, bumabiyahe na nga ang inyong rider. So ayan, sobrang init nga ng panahon ngayon at binibilisan ko na nga ang pagdadrive dyan. At maya-maya lang ay nakarating na tayo dito sa ating first subdivision. Nagantay lang ako ng saglit dahil nga may kotse sa harapan. At dineliver na nga natin ng first stop natin dito kay Kuya. Ayan. So binibiro niya pa nga ako dyan kaya hindi ko na pinansin na tumalis na rin ako agad. Dapat talaga mapagbiro tayo sa mga customer at sasakyan natin yung mga biro nila para naman makilala nila tayo at maging regular tayo sa kanila at maging mabuti din sila sa atin. At sa pagiging rider, kailangan tandaan natin na wag tayo magiging abusado, wag tayo magiging mainitin ng ulo at palagi tayong dapat nakasmile at makipag-usap ng maayos sa ating mga customer para naman maganda rin ang trato ng customer sa atin. At meron nga pala akong tips na makakatulong sa pagiging rider kung sakali may mga gustong mag-rider dito. Mga tips na dapat tandaan is number 1 is palagi kayong mag-iingat mag-drive, wag bara-bara, wag nagmamadali palagi. Kailangan natin mag-ingat palagi. At bago yan, may nakita nga akong for rent dito. Akala ko nga bakante pa. Ang sabi ng may-ari ay may nakakuha na daw. So ayun na nga, balik tayo sa tips. At second, dapat palagi tayong nakangiti, nahaharap sa customer at makipag-usap ng maayos sa kanila. At wag na wag kayong papasok sa bahay na walang pahintulot ng customer dahil may tendency na mapagbintangan tayo, matrespassing tayo, at isa pa, baka may aso at makagat tayo. At ayun na nga, pinuntahan ko na tong mga hindi ko na-deliveran kahapon dahil sarado. So, dahil ng isa bangko, tas ito building. So, ayan, diniliver ko na yung mga dapat i-deliver dito kahapon na hindi na-deliver. Ngayon ko siya i-deliver. Ganun ang pagiging rider. Kapag meron kayong mga establishment na sarado, kagaya ng bangko, building, pwede nyo i-deliver kinabukasan para naman hindi ma-pending yung parcel. Kaya naman, agad na ako nagpunta dito sa isa pang subdivision na diniliberan ko at i-deliver ko ng maayos ang delivery. So, natagalan lang ako ng konti dahil nga yung customer ay matagal lumabas. Yun lang yung problema dito. Then tayo natatagalan sa paglabas ng customer, lalo na kapag may bayad ang gate ng subdivision. So, ayun na, natapos na ako na mag-deliver at papunta na tayo sa isa pang destination. So, fast forward, ang destination na pupuntahan natin ay yung area na kung saan ako nakatira. Ayan, andito na nga tayo. Hindi ko na ituturo dyan kung saan yung bahay ko dyan. At kapitbahay ko nga lang ang dideliveran natin. Ayan, kala ko nga nung una walang tao pero tumawag pa rin ako kasi nga kailangan nating i-deliver tong parcel niya at dalawa ang parcel ni Kuya. Ayan. Kaya tanggal ko dahil nga tinali ko na yan sa likod. At akala ko nga wala talagang tao dahil nga nagtagal din ako dyan. Tawag ako ng tawag, wala sumasagot. Wala rin naman doorbell kaya naman muntikan na akong bumalik sa motor. Babalik ko na lang sana. Ang plano ko dyan, iwanan ko sa bahay, tapos mamaya ko na lang i-deliver mamaya pag uwi ko. Naghahanap din ako ng malulusutan ng parcel dyan, pero wala talaga, kaya naman bumalik ako. At maya-maya nga biglang lumabas si Kuya. Kaya naman, binigay ko na agad sa kanya. At ang pasalamat na rin ako at lumakad na rin ako, din ako dumaan sa bahay. So, fast forward na nga, ito na yung last subdivision na pagdideliveran natin. Lagi kong hinuhuli tong subdivision na yan. Ayan. Lagi kong hinuhuli sa listahan yan. At buti na nga lang ay may gumagawa sa apartment na to, kaya naman hindi ako nahirapan na mag-deliver. So, naibigay ko kagad yung parcel. At tuwan-tuwa nga ako dyan ay akala ko ay tapos na ang pagdi-deliver, hindi pa pala. Pagtingin ko sa likuran ko ay meron pa palang nakatape dito na
ito naman ay i-deliver ko sa BDO malapit sa amin. Kaya naman, okay lang din kasi madadaanan ko din naman. Kaya naman sumakay na ako agad nga sa motor. At bumiyahe na nga tayo pupunta sa pagdideliveran ko ditong last parcel natin. So, okay lang yan. Ganun talaga. At least madideliver pa din, madadaanan pa din. So, pagkatapos ko nga ma-deliver sa BDO, pumunta naman ako dito sa Mercury Drugs. So, bibili nga tayo ng vitamins ko dyan dahil nga kagabi nga sobrang sumakit naman talaga yung kamay ko. Sobrang namamanhid siya na parang hindi ko na talaga maigalaw. Kaya naman palagi akong bumibili ng vitamins na to. Ayan, pag bumibili ako ng vitamins na to, palagi ko talagang tinitignan yung expiration date. At fast forward nga, nagpunta na po ako sa palengke at nakita ko nga tong Big Siomai, kaya naman napabili ako dahil nga kumakalam na talaga yung sikmura ako. Nagugutom na din talaga ako dahil nga nag-almusal nga lang ako ng noodles kaninang umaga. So pagkatapos ko nga magkain dyan ay bumili na nga rin ako ng itlog at tuyo sa palengke. Di ko na nga napakita. At fast forward, nandito na nga ako sa bahay. At akala ko nga walang tao dyan kasi nga may pasok ang mga bata. So, andyan pa pala yung bunso ko tsaka yung mama ko kasi nga papasok siya sa school. Ayan, nag-hi pa nga. So, ayun lang. Dito ko na natatapos ang video na ito at 30 minutes na natapos natin parcel. Thank you!